Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay nasa ikatlong Merkules na ng buwan na ito. At next week, ang atin na pong last, napakabilis ng panahon. Tayo po ay dadako na sa pangatlong buwan ng taong ito. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng mabilis na panahon ay ang Panginoon ay hindi nahuhuli sa kanya pong mga paalaala, sa kanyang paggabay po sa atin, buhat sa kanyang salita. Ang dalahin ko po mga kapatid sa gabing ito, sa atin pong patuloy na pag-aaral ng kanyang salita, ay lalong lumalalim, tumitibay ang atin pong pananampalataya, ang atin pong relationship sa atin pong Panginoon. At sa atin pong pinag-uusapan sa buwan na ito tungkol sa pag-ibig, nawa ay mas nag-i-improve, mas nagiging maayos ang atin pong mga relationships sapagkat nagiging tama ang atin pong paraan ng pakikitungo sa kanila, lalo na sa atin pong pagpapahayag ng pag-ibig. Kaya sa gabing ito, atin pong buksan muli ang atin pong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. 1 Corinthians 13, verse 4, pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli naming pag-aralan ang inyong pong salita, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Amin pong kinikilala at inaamin ang kakulangan namin ng kaalaman tungkol po sa pag-ibig. Kaya madalas mali ang aming pagpapahayag nito at dahil sa maling pagpapahayag ay mali din po ang resulta nito. Marami ang nagkakasakitan, marami ang naghihiwalay dahil po sa maling paraan ng pagkaalam at pagpapahayag ng pag-ibig. Ang dalahin ko po ngayong gabi, patuloy po na dagdagan ninyo at patuloy na kami gabayan at turuan mo kung paano namin ipapahayag ang totoong pag-ibig na nagbubuhat, Panginoon, sa inyo. Samahan mo na kami, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isa po sa na-appreciate ko, doon po sa Germany kung saan po kami ay nagstay ng almost 2.5 years, 10 years ago, ay ang bawat street po nila ay mayroong una, football field at ang pangalawa ay children's playground. At dahil sa noon po ay bata pa ang aming anak na si Jen, ay lagi po namin siyang sinasamahan doon sa playground. At alam po ninyo, doon sa playground na yun ay talagang maraming mga bata ang naglalaro. Ano po, dinadala ng kanilang mga parents. Yung iba naman, dinadala ng mga yaya nila. Ano po? At sa mga bata pong yun, ay may mapapansin kayo na dalawang ugali ng mga bata. Yung isang bata ay iyak ng iyak, no? Maingay, no? At yung isa namang bata ay masayahin at tahimik na naglalaro. Yun pong mga maingay, ano po, iyak ng iyak, sigaw ng sigaw, yun po ay mga magulang ay hindi nila kasama, mga yaya lamang po. Ano po? At ang dahilan kung bakit sila sumisigaw, umiiyak, ay nagpapapansin sila. At sometimes, pagka sila ay nag-slide, o kaya may nagawa silang isang magandang bagay, lagi nilang sinasabi ay, did you see that? What can you say about that? No? So, ang ibig pong sabihin nun ay talagang gusto nila na magpapansin. Samantalang, ito naman pong tahimik at masayang naglalaro. Ito po naman yung kasama nila ang magulang nila na yung kanilang mga magulang ay tutok na tutok, no? Hindi nagsa-cellphone, hindi nakipagkwentuhan sa iba, kundi talagang binabantayan ang bawat galaw ng mga batang ito. So makita po natin yung difference, pagka wala yung parents, kung yaya lang ang kasama, ay nagpapapansin, gumagawa ng mga delikadong mga bagay itong mga batang ito. At ito namang bantay sarado ng kanilang mga parents, ito ay tahimik, masaya na naglalaro. Kung titingnan po natin ang difference ng dalawang klase ng batang ito, ay hindi po personality ang kanilang problema, kundi ang kanilang security. No? Yung isang bata na wala ang parents, iyak ng iyak, nagpapapansin, because he is insecure. Ano po? Gusto lagi niya sa kanya ang atensyon. Samantalang itong bata na tahimik at masayang naglalaro, nakikipaglaro sa iba, no, hindi nang aagaw ng mga laruan, ito yung mga secured kasi alam nila, no, na nakatingin sa kanila ang kanilang parents, na hindi sila iiwanan ng kanilang parents at handang tulungan pagka sila ay nahirapan. At alam niyo po mga kapatid, ito ang issue
dito po sa Corinthian Church, kung kaya't sinulat ni Apostol Pablo ito pong 1 Corinthians chapter 13 na dinitalye ni Apostol Pablo kung ano dapat ang expression, no, ng pag-ibig. Kung atin pong babasahin ang chapter 12 at saka ang chapter 14, ito po ay tumutukoy sa mga kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon sa mga tao na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ano po? Tama po yung inyong narinig, no? Basta't kayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, may kakayahan na ipagkakaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang naging problema dito po sa mga Corinthian believers, sila po ay nagkainggitan, sila po ay nagyabangan, no po? At minaliit nila yung mga kapatiran, nakakaunti lang ang mga kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon. Yung mga mararami, parang sila yung mga nagkaroon ng superiority complex. Kung kaya't pagdating dito po sa chapter 13, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano ang dapat na pagsikapan nila at kung paano dapat nila ito gamitin, ano yung motivation nila, bakit nila gagamitin ang mga kakayahang ito. At sa gabing ito, mga kapatid, naniniwala ako na napakahalaga na matutunan natin po ang mga descriptions na ito ng pag-ibig na isinulat po ni Apostol Pablo, sapagkat naniniwala po ako na ang dahilan kung bakit marami pong away, maraming stress, no? Hindi lamang sa trabaho natin, hindi lamang sa pamilya natin, hindi lamang sa school, kahit sa church, ay dahil sa maling paraan at mali nating pagkakaunawa sa pag-ibig. Noon pong First Wednesday, pinag-usapan po natin ang unang paglalarawan ni Apostol Pablo sa pag-ibig. Ito po ay love is patient. And then last Wednesday, pinag-usapan naman natin ang love is kind. At ngayon pong gabing ito, atin pong pag-uusapan naman yung tatlong hindi dapat ginagawa ng pag-ibig. Ito po yung, kung babalikan natin, ang sabi dito, it does not envy, it does not boast, and it is not proud. Pwede po natin itong isummarize sa isang salita. Kung hindi ka naiinggit, kung hindi ka nagyayabang, at kung hindi ka nagmamalaki, ang ibig sabihin nun, you are secured. No? So, sa gabing ito, pinamagatan ko po ang ating mensahe, love is secure. Love is secure. Ang pag-ibig daw ay payapa or sigurado. Okay, yan po ang makikita natin na Tagalog sa dictionary. Ito pong love is secure. At again, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, napakahalaga na maunawaan po natin itong description na ito ng pag-ibig. Sapagkat marami po sa atin ay insecure, halos lahat ng dahilan ng pag-aaway, ng sakitan, ng mga misunderstanding sa kahit anumang relationships ay dahil po sa maling pagkakaunawa nga ng pag-ibig. At nawa sa biyaya ng Panginoon, once na atin po matutunan itong love is secure, kung hindi man mawala, ay mabawasan po ang mga misunderstandings, misconceptions, conflicts sa atin po mga relationships at mas mag-improve po ito. Ano po? So, dito po sa mga salitang ito na sinulat ni Apostol Pablo, meron po tayong tatlong makikita na attitude ng isang tao when he experience God's love, which is secure. No? Tandaan po natin, you will never experience, you will never know, and you will never express the right love, the true love, unless you experience it first from God. Di po ba? At paano natin mararanasan yun, pag-ibig na yun, buhat sa Panginoon? Pagka isinuko na natin ang buhay natin sa Panginoong Hesukristo, tinanggap natin siya bilang sarili nating tagapagligtas. Yun po, mauunawaan natin at magagawa po natin itong mga inilistang ito ni Apostol Pablo na katangian ng pag-ibig. So love is secure. May tatlong attitude ng isang tao when he is secured in love. Ang una, they are consistently contented. No? They are consistently contented. Ang sabi po dito, love does not envy. No? Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. So ang isang tao na secure sa pag-ibig, siya ay kontento, no? Siya ay masaya, siya ay satisfied, no? At under dito, ang mga tao na secure sa pag-ibig, no, ay merong dalawang ginagawa, no? Ang una, they refuse to compare, no? They refuse to compare. Iniiwasan nila at ayaw nila ng comparison. Yan po ang number one na dahilan kung bakit po tayo naiinggit, kung bakit
gumagawa ng masama ang tao, kung bakit nakakagawa ng krimen ang isang tao. Pagka siya po ay nag-compare, di po ba? Halimbawa, meron kang cellphone, tapos nakita mo yung kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo na merong bago, no? Latest na cellphone. Pagka mahilig kang mag-compare, no? At makita mo na mas maganda, mas mahal, no? At mas sikat siya because of that gadget, ngayon maiinggit ka na at ano na ang maiisip mo pagka hindi mo na control, no? Ay una, pwede mong maisip na sirain yung kanyang phone. Pangalawa, pwedeng nakawin mo, no? Pangatlo, pwedeng bumili ka at palitan mo na yung cellphone mo at bumili ka ng mas mahal para madaig mo siya. Comparison, di po ba? Sa inyong bahay, pagka yung kapitbahay mo laging may delivery, no? Minsan naisip natin, wow, nakakaingit naman itong kapitbahay namin, ang daming pera. Mga kapatid, ang isang tao na secured sa pag-ibig ng Panginoon, he refuses to compare, no? Huwag po tayong magkukumpara. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. Okay, so ganito pala. When you compare yourself to others, no? At katulad po nitong sinasabi ni Apostol Pablo, hindi namin ginagawa, no, mag-classify or mag-compare, no, katulad ng ginagawa ng iba. Sapagkat yung mga nagkukumpara, no, sa kung anong meron sila at kung ano sila kumpara sa iba, ang sabi niyan is they are not wise. Hindi sila marunong, hindi sila matalino. Ang ibig sabihin, mga mangmang ang mga tao na nagkukumpara. Bakit? Sapagkat yun nga, ikaw ang magsasuffer, no? Ikaw ang mahihirapan pagka mahilig kang mag-compare. Kaya, mga kapatid, ngayon pong gabi, ma-realize po natin na ang pag-ibig ng Panginoon, ito ay kumpleto, no? At dapat maging secured po tayo sapagkat when we are secured sa pag-ibig ng Panginoon, we will be consistently contented. Lagi po tayong masaya. Ano? Hindi tayo maapektuhan ng status ng iba, ng material blessings ng iba. Ang sabi pa po sa James chapter 3 verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you will find disorder and every evil practice. Okay? Ang sabi niya, kung tayo daw po ay naiinggit at meron tayong makasarili na ambisyon, no? Kung meron daw po tayong ganun na tinatago sa atin pong mga puso, madalas ang mangyayari po sa atin or madalas ang magiging resulta nito ay, ano sabi dito? There you find disorder and every evil practice, no? Kaguluhan at mga masasamang gawain. Gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, ang dahilan kung bakit maraming krimen, maraming mga magnanakaw, no? Hindi lamang sa kalsada, kundi nakakalungkot ano sa mga napapanood natin ngayon sa ating gobyerno, ang tindi ng nakawan, ano, ng graft and corruption. Alam niyo kung bakit? Inggit, no? Envy. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, napakahalaga na matutunan po natin na makontento sa kung ano po ang meron tayo at huwag natin ikumpara yung ating pong sarili. Marahil ito ang dapat nating talata na panghawakan. Itong talata na makikita natin sa Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Sabi dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Okay? So, pagka tayo po'y nakakaramdam ng inggit, no? At syempre, pagka kayo nakakaramdam ng inggit, ang sunod dyan, maaawa kayo sa sarili ninyo. At ang sunod na may isip nyo, parang pinapabayaan na yata ako ni Lord, no? Bakit sa kabila ng aking pagtatapat sa Kanya, sa kabila ng aking pagpupursige na lumapit sa Kanya, ay ganito pa rin ang nararanasan ko. Bakit yung kapitbahay namin or yung ibang mga tao ang parang mas umuunlad pa? Lalo na yung mga gumagawa ng masama. Okay? Sana huwag po tayong mainggit sa mga yun. Kasi ito po ang pwede nating panghawakan na pangako. Ang sabi ng Panginoon dito, keep your lives free from the love of money, no? And be content with what you have. Because God said, never will I leave you,
never will I forsake you. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kung sa oras na ito, ikaw ay nagsisikap na sundin ang kalooban ng Panginoon, na sundin ang iniuutos niya sa atin, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ipoprovide niya lahat ng pangangailangan po natin. Kaya yun po ang dapat na gawin po natin, no? Let us refuse comparison, no? Sapagkat yun po ang ginagawa ng mga tao na consistently contented sa kanila pong buhay. No po? Hindi po sila envious, hindi sila naiinggit. Ang pangalawa na ginagawa ng mga tao na parating masaya o kontento sa kanilang buhay, hindi lamang they refuse to compare, but they remain grateful. No? They remain grateful. Lagi po silang nagpapasalamat. No? Lagi nating kantahin yung hymn na Count Your Blessing. No? Maganda yung lyrics nun, ano? Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. At alam po ninyo, every time na ginagawa ko po yan, walang palya. Ano po, lagi po akong nako-comfort, lagi pong nawawala yung akin pong inggit. Sapagkat sa pagbibilang natin ng pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin pong pagpapasalamat sa mga blessings na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, marirealize natin no na ang dami pala na binigay ng Panginoon sa atin. Hindi pala tayo kawawa. No? Hindi pala tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Okay? So ano man daw ang iyong ginagawa, ano? In word or in deed. Gawin mo ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lagi tayong magpasalamat sa Ama nating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, may dahilan kung bakit paulit-ulit na ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. Mababasa rin natin ito sa 1 Thessalonians, chapter 5. Ang sabi doon, in everything give thanks, for this is the will of God. At si Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang mga nararanasan, sa book of Philippians, chapter 4, ang sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So mga kapatid, ngayon pong gabing ito, ang pag-ibig ng Panginoon ay sigurado. Ang pag-ibig ng Panginoon ay kumpleto. Hindi po tayo papabayaan ng pag-ibig ng Panginoon. Kung kaya, dapat ang maging ugali natin, attitude natin, we should be consistently contented. Let us refuse to compare and let us remain grateful. Sa pamagitan po noon, marirelieve po tayo sa maraming disappointment and frustration ng ating pong buhay. Okay, so yun po ang una na makikita natin na ugali when you are secured in love. First, consistently contented. Second, makikita po natin na ugali, consciously controlled. No? Consciously controlled or binabantayan mo yung iyong pagpipigil. No? Ikaw ay nagpipigil. Kinokontrol mo ang iyong sarili. Ang sabi dito, not boastful. No? Hindi mayabang. At alam po ninyo, kung merong dapat consciously na kinukontrol po natin, ay ito pong pagyayabang. Kasi minsan, hindi po natin namamalayan. Nasa kwentuhan, po, sa atin pong mga ginagawa, tayo po ang naiitaas. Okay? Tayo ang nagiging pinakamagaling, yung iba ay hindi. Ang isang tao na secure sa kanyang pag-ibig, hindi niya kailangang ipagmalaki yung kanyang mga accomplishments. He should consciously control it. Okay? Papaano? Number one, he relinquishes recognition. Iniiwasan niya hanggat maaari yung siya ay parangalan. Or hindi big deal sa kanya kung mapansin yung kanyang ginagawa or hindi. Ang sabi po sa Proverbs 27 verse 2, let another praise you and not your own mouth, someone else and not your own lips. Okay? So, ito'y paalala po ni Haring Solomon. Kumbaga sa kasabihan natin, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Sapagkat mapahiya ka. At iba ang maging tingin sa iyo ng mga tao. Sa halip na hangaan ka, ay ikaw ay kamuhuian nila. Di po ba? Makikita po natin ito sa kaibahan ni Floyd Mayweather at saka ni Manny Pacquiao. Bakit mas mahal ng mga tao si Manny Pacquiao? Sapagkat siya ay mapagpakumbaba.
Bakit sa kabila na accomplishments po ni Mayweather ay marami pa rin ang parang hindi believe sa kanya? Sapagkat itong si Mayweather, no, talagang pinupuri niya yung kanyang sarili. No, laging siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamataas. Samantalang itong po si Manny Pacquiao, lagi niya pong idinededicate ang karangalan na kanyang natanggap sa bansang Pilipinas, sa ibang mga tao. So, ang isang tao na secured sa pag-ibig, he is consciously controlled, no? Talagang kinokontrol niya yung kanyang sarili. Papaano? He relinquishes recognition. Okay lang sa kanya kung ma-recognize mo siya o hindi. Hindi sumasama ang loob niya, hindi siya nagtatampo. Okay? Meron nga akong alam, mas gusto niya kung hindi mo siya i-recognize. Samantalang maraming mga tao, no? Kahit sa gobyerno, ano po, hindi naman lahat, ano, pero may mga tao sa gobyerno na talagang ang lalaki ng mga picture, ano, kaysa sa project, mas malaki pa yung kanilang mga mukha. Why? They want recognition. At ang mga taong ganon, no, mga insecure daw po yun. Kung titingnan po natin sa Biblia, yung mga secure sa pag-ibig ng Panginoon, they can control themselves, no, na magyabang. Okay? Ang pangalawa na ginagawa ng isang tao na consciously controlled, hindi lamang relinquishes recognition, but returns God the glory. Returns God the glory. Ibinabalik niya sa Panginoon ang kaluwalhatian. Hindi sa kanyang sarili, kundi itinataas niya ang Panginoon sa bawat accomplishment na natatanggap niya. Ang Panginoon ang kanyang pinupuri at hindi yung sarili niya, hindi yung galing niya, hindi yung talino niya, hindi yung diskarte niya, kundi yung kapangyarihan ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon, yung mercy and grace ng Panginoon sa kanya. Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. No? So kahit ano man ang ginagawa mo, kumakain ka man o umiinom or kahit ano, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ano man ang maging resulta nitong iyong ginagawa, ibalik mo sa Panginoon ang kaluwalhatian, no? Sapagkat siya ang nagbigay ng talino at lakas sa atin. Meron pong isang pangyayari dito po sa Acts chapter 12 verses 21 to 23, no? Yung isang hari na inangkin niya ang kapurihan. Ang sabi po dito sa Acts chapter 12 verses 21 to 23, on the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a God, not of a man." Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Okay? So ganito po ang nangyari dito kay Herod, no? Nag-deliver siya ng isang public address, marahil napakaganda ng kanyang pagkaka-deliver nito, no, at namangha ang mga tao. At siya ay pinuri ng mga tao na parang na ang sabi, wow, parang boses ng Diyos. At alam po ninyo, pagka narinig yun ng isang taong magaling magsalita, nakakakiliti po yun ng tenga at nakakataba ng puso. Ngunit ang nangyari dito kay Herod, no? Inangkin niya, no? Inisip niya na aba, ang galing ko, no? Totoo, no? Na parang ang boses ko, ang pagsasalita ko ay parang Diyos. Kaya anong nangyari? Sa verse 23, immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Kapahamakan ang mangyayari sa isang tao na mayabang, nagmamalaki. At yun nga, yung isang tao na inaagaw ang kaluwalhatian ng Diyos at ibinibigay sa kanya. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, nawa sa mga accomplishments po natin, huwag nating kalimutan, at huwag tayong magsawa na ibalik sa Panginoon ang kapurihan sa lahat po ng mga accomplishments natin, lahat po ng mga achievements natin, lahat ng mga victories po natin. Let's return God the glory. Meron niyang isang kasabihan, when success shines on you, don't build a monument, be a mirror. Ulitin ko po, when success shines on you, don't build a monument, be a mirror. Ang ibig sabihin, huwag mong angkinin ang recognition, kundi ikaw ay maging salamin, you reflect God, sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa atin ito. Okay, so yun po ang pangalawang makikita natin na
ugali ng isang tao na secure sa pag-ibig? Una, he is consistently contented. Secondly, he is consciously controlled. And then ang pangatlo, he is compassionately considerate, no? He is compassionately considerate. Siya po ay maawain at maunawain. Okay? Maawain na maunawain pa. Ang sabi dito, love is not proud, no? Hindi mayabang, hindi mapagmataas. At kung titingnan po natin sa Greek, itong salitang proud dito, ang kahulugan po nito ay pop up or lumaki ang ulo. So ang tunay daw na pag-ibig ay hindi lumalaki ang ulo. Na ang kahulugan ay, yun nga, nagmamalaki. At sa kanyang pagmamalaki, tinitingnan niya yung ibang tao na mas maliit sa kanya. So ano ang ginagawa ng isang taong compassionately considerate? Ang una, he practices humility. No, siya po ay nagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba po ay malalaman natin kung ano ang attitude natin pagka yung kaibigan natin, even yung ating mga kalaban ay nagtatagumpay. Ano po ang ating attitude? Pangalawa, ano ang attitude natin pagka sila naman ay nabibigo? Diba? Doon mo daw malalaman kung ikaw ay humble or proud. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 10, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Okay? So dito, in-explain naman ni Apostol Pablo kung paano natin ipapahayag yung pag-ibig natin sa ating kapwa. No? Dito sa mga Roman believers, ang sabi niya, be devoted to one another in brotherly love. No? Kumbaga, maging loyal tayo sa isa't isa. Huwag natin silang ilaglag, no? Huwag natin silang ipahamak, no? Kundi lagi natin silang tulungan. Ang sabi dito, parangalan natin ang bawat isa na mas mataas kaysa sa atin. Ang ibig sabihin po nito, let us respect them, no? Huwag natin silang tingnan na mas mababa, no? At tayo ay mas magaling, no? Itrato natin sila na pare-pareho. Alam niyo po, isa sa maganda sa, nga, ulitin ko po, no, sa ibang bansa, lalo na po sa Germany, lahat po ng trabaho doon pantay-pantay. Lahat ng trabaho doon ay nire-respeto ng lahat ng mga tao. Kaya kahit ikaw ay basurero, ikaw ay street sweeper, no, ay magkakasabay na kumakain ng mga CEO, ng mga medical doctors, no. Walang classification, no. Kumbaga pantay-pantay sila at lahat ay nire-respeto. Sa mga Corinthian believers, ito po ang naging problema, no. Yung mga maraming gifts, maraming mga kakayahan, no, hindi nila masyadong pinapansin yung mga kakauntiang gifts, no, at sila ay nagmamalaki. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, love is not proud, no? Ang tunay na pag-ibig, hindi ito mayabang, ano, hindi ito nagmamalaki. Sa halip, ang bawat kilos nito ay may pagpapakumbaba. So basically, ano, wag po nating tingnan ang ibang mga tao na mas mababa sa atin. No, sabi nga ni Apostol Pablo, tingnan mo lahat ng tao na mas mataas pa sa iyo. Respect them, no? Wala tayong itangi ng mga tao. At ito'y nagagawa lang ng mga tao na secure sa pag-ibig, yung magpakumbaba. Ang Panginoong Kristo, He deserves all the praises, all the accolades, no, na pwedeng ibigay. Ngunit nagpakumbaba siya nung siya ay nagpunta dito, no, para iligtas kayo at ako. Kaya tayo rin po mga kapatid, para maibahagi din natin ang magandang balita, para pakinggan po tayo ng mga tao. Tayo po'y magpakumbaba. No? Wala tayong itangi ng mga tao. Ibahagi natin ang magandang balita sa lahat, lalo na sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating pong Panginoon. So, yun po ang una na ginagawa ng compassionately considerate, no? He practices humility. Second, he prioritizes helping others need, no? He prioritizes helping others need. Priority niya na tulungan ang iba, no? Or tugunan ang pangangailangan ng iba. Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18, dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Okay? So sa atin pong pakikisalamuha sa mga tao, no? Again, ito hindi lamang sa church, no, kundi ito ay sa family natin, sa work natin, sa school, no. Sana ganito ang laging mindset natin, no. Pagpunta natin, pagpasok natin,
Yun lagi ang ating maiisip. Sino kaya pwede kong tulungan dito? Or, basta may nakita tayo na kailangan ng tulong, action agad. Hindi yung katulad na sinasabi dito ni John, no, na sana wag lang sa salita tayo magaling or mag-express ng ating pag-ibig, but in action and in truth. Okay? Ang sabi pa po sa Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Okay? So dito po sa ating pagtulong, sa ating pong sakripisyo, no, na ibibigay na tulong sa ating pong kapwa, God is pleased, no? Natutuwa ang Panginoon sa atin, no? So kung gusto niyo na siguradong matuwa ang Panginoon sa inyo, tumulong tayo sa iba. And again, ang naiisip po natin lagi minsan pagka sa pagtulong ay yun nga, pera, no, or material things. Hindi po laging ganun, ano, kundi pwede rin po tayong tumulong sa pamamagitan ng ating oras, no, sa pamamagitan ng ating lakas. So sa mga ganung paraan po, tayo ay makakatulong sa iba. So meron po tayong tatlong ugali na makikita sa mga tao or sa isang tao na secure sa pag-ibig. Ano po? Ang una, they are consistently contented. Second, they are consciously controlled. And then third, they are compassionately considerate. Mga kapatid, mararanasan lang po natin ito kung naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. At kung naranasan na po natin ang pag-ibig ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu, ito po ay maipapakita natin, no, sa ating pong kapwa. At gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, kung hindi man mawala, mababawasan ang stress, mababawasan ang conflicts, ang misunderstandings, ano po, sa bawat relationship. Mawawala ang paghiwalay when we experience the security of love. Kaya mga kapatid, nawa ito po ay may paranas at may pakita natin sa bawat isa. Simula ngayong araw na ito at sa mga susunod na mga araw ng buhay po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa isa pang katangian ng pag-ibig na inyo pong ipinakita, ipinaliwanag sa amin buhat po sa inyong salita. Panginoon, inaamin namin ang kakulangan namin, ang mga mali namin sa aming pagpapahayag ng pag-ibig. O Panginoon, sa mga broken relationships na meron kami, Panginoon, tulungan mo kami na mai-repair ito. Heal us, Lord, sa hurts na naging bunga ng mali naming paraan ng pagmamahal. Tulungan mo kami na ma-experience ang security ng pag-ibig. Nawa mag-improve po ang lahat ng amin po mga relationships after hearing these words, Panginoon. Samahan mo kami at patuloy na gabayan sa amin pong pamumuhay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.